masunuri sa Ama. Makakasama natin sa ating banal na pagdiriwang si Reverend Father R.G. Vinos Ispili at ang Filipino Prayer Group. Maraming salamat po. Para rin sa kaluluwa ni Paul Bailay, Prayer for the Souls, Danila Panginiban, Isla Maynon, Basilio Pasqua. Magsitay tayo lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit, pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa na buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang pagpapakasakit, pamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim natin sa riwain at sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya, kaisa niya sa pagdurusa sa krus. Tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at banalin upang sa masaya naming pagpupunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan sa pamamagitan niya, aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, pakiwagay-bay ang palaspas habang bubasbasan ito. Sino sana
ng Panginoon ayon kay San Marcos. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Nasa pulod ng bundok ng mga Olibo at nakatanaw na ang mga bayan ng Betfage at Betania. Pinakuna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi para sasakyan ni Numan. Kalatan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalat iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bayan ng bahay. Nang kinagat na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalat iyan?" Sumagot sila gaya ng binilin sa kanila ni Jesus. At hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno. At matapos isapit sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy, at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan, niya'y sumisigaw ng, "Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain niya ang kaharian ng ating amang si David, na muli itinatag. Purihin ang Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsitayo-tayo tayo. Ngayon, umako na tayo sa ating banal na misa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan. Ang tagapagligtas namin naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindabatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagmakatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang
magniningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng lingkod ng Diyos. Naging katatawanan ang mahiwagang taong ito. Subalit, nasa Diyos ang ganap niyang pagtitiwala. Sa kanyang sarili, inilalarawan niya ang sasapitin ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin mo para tulungan ang mahina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ng aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol ng bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't palmas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdusay ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampalin parang bato, pagkat ang aking batid ng sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat tao'y makikita'y umiiling na nanukso, palibak na natatawad sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhok na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masig. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilyahin, huwag taligdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pakinggan natin ang awit tungkol sa kinusos o pagbubuhos ng sarili ni Jesus. Ang kaluwalhatian ni Kristo ay nag-uugat sa kanyang ganap na pagbibigay ng sarili. Ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus ang naging daan ng kanyang kadakilaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpili na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya, at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus. Kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng halang tampo sa langit at sa sansinuko. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya ay muling tinanong ni Pilato, Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinagwaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na inggit ang nag-uudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinusulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ibako sa krus.
Dinala ng mga kawal si Jesus sa Pretorio, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuota nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya, at sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Siya ay pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinagluluruhan at palibag na niluhod-luhuran, at matapos kutyain, siya ay inalisan nila ng balabal. Sinuota ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagin Golgotha, ibig sabihin, pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasiyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niya pinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, natatango-tango nagsabi, kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ang sabi sa isa't isa, Ilitas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang natin gumawa sa krus ang Mesiyas na Kristiyanin, ang hari ng Israel. Maniwala tayo sa kanya. Inalipusta din si Jesus ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-ikatlo na ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, may tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsido tayo ng saglit at manahimik. Magsitayo tayong lahat. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay kang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoong Jesucristo. Ngayong linggo ay napaka-espesyal na linggo. Dahil ngayong linggo ay umpisa ng mahal na araw. Ang linggo ng palaspas,
ang siyang pag-umpisa natin sa pag-alala at muling pagsunod sa kamatayan, sa pagmasakit, kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Kung ating susuriin, ang linggong ito ay may dalawang selebrasyon. Una, pagbabasbas ng palaspas. Kung kaya't kanina, habang tayo'y nagbabasbas ng palaspas, iwinawagayway nyo ang inyong mga dahon. Ganon din, anong sinasabi nyo? Hosana sa kaitaasan. Nagpupuri, nagpapasalamat, at dumadakila sa Panginoon. Dahil dumating na sa Jerusalem ang siyang magliligtas sa tanan. Hosana sa kaitaasan. Ngunit ang kasiyahan, kagalakan, at matagumpay na pagdating ni Kristo ay mamaya-maya na palitan ng, ito na yung sinabing pasyon o pasakit, kamatayan. Kung kaya nga may dalawa ang ating selebrasyon ngayon, ang matagumpay na pagdating ni Kristo sa Jerusalem at ang pagpapakasakit niya, yun ang pagbasa sa Ebanghelyo. Ngayon, ano ba ang aral ng selebrasyon natin at ng mensahe ng Ebanghelyo sa atin ngayon? Kung ating pagninilayan, ang buhay ay parang selebrasyon ngayong araw na ito. May saya, papuri, at may dusa. Yun ang katotohanan. There is pain in gain. There is suffering, and there's always joy also. Mayroong entry, there is Calvary, the flames of gall and scald. Gall is yung pinili sa kanya. Bitterness and scald means death. Ang buhay ay halo ng saya at dusa. It is the series of ups and downs. Ang tanong, handa ba tayong sumunod kay Jesus? O tulad ng mga alagad, handa lang tayong sumama sa Kanya kapag may kasiyahan? Sino rito yung nag-attend ng Station of the Cross? Siguro kasi sa inyo, linggo lang ang labas. In every Station of the Cross, mayroong kanta na beautiful song, and usually ito yung kinakanta, "Were you there when they crucified my Lord?" Naroon ba kayo nung pinapok si Kristo? Were you there when they crucified my Lord? Alam niyo yung kanta na yun? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? It is a song and also a question. Naroon ba kayo nung pinako ang aking Panginoon? Tanong na kukurot sa ating puso at konsensya, sapagkat sumasalamin na tayo rin ay tulad ng mga alagad ay duwag sa buhay. Pag may mga pasakit, agad tayo umaangal. Kapag may mga kamatayan, handa tayo mang-iwan. Kung meron mang isang prutas na magpapaalala sa atin ngayon sa relasyon ng alagad at kay Kristo, ito ay prutas na tinatawag na star fruit o balimbing. Balimbing, di ba? Bakit siya tinawag na balimbing? Dahil maraming
lots of sides, 5 sides. That's why star, 5 sides. Para ring diamante, maraming mukha. Yung sarili ko, ang tawag ko dyan, mga ugaling hayop. Minsan doon yung asal natin, umaangko, hunyango. Di ba kasi kayo parang masyado akong passionate sa pag-share ko ng reels. Kasi nagiging makata ako doon. Sabi ko ron, hunyango. Alam niyo ba yung hunyango sa Tagalog? Hunyango? Hunyango means chameleon. Ang hunyango ay ang galing magpanggap at magtago. Hindi mo alam kung kampi o kalaban. Basta may biyaya na kinakamtan, palaging nandyan. Diba? Yun yung mga ugali ng mga alagad. Kapag may biyaya, may kasarapan, kasiyahan, nandyan. Nung kahirapan, nasaan? Yun. Narinig nyo na sa akin ito minsan. Ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ni Kristo ay hindi actually ang kamatayan. Dahil alam niya na siya'y mamamatay. Malinaw sa kanyang isip yan. Kaya nga nung siya'y nananalangin sa Getsemanea, nasabi niya, Panginoon, agawin niyo itong kopa ng sakripisyo. Hindi sa aking kagustuhan, hindi sa aking ibig, kundi sa iyong ibig. It is not my will, but your will. Alam niya na mamamatay siya. Pero ang pinakamasakit, alam niyo kung ano? Iniwanan siya. Yung isa, nagkalulo. Yung isa, nagkinatwa. Ang lahat ay nang iwan. Ang sinasabi nilang kaibigan at guro, nung si Kristo'y dinakip, agad silang lumayo at nagtago. Yun ang nangyari. Kaya ano yung responsorya kanina? Naalala niyo pa? Siyempre hindi na. Naalala niyo pa kayo yung responsorya sa? Ano? Ay, oo pala. Madaling alalahanin. Ay, Diyos ko po. Yeah. My God, why have you forsaken me or abandoned me? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Bakit niya nasabi na bakit siya iniwan ng Diyos? Dahil si Jesus, ang tinuturing niyang alagad, ang tinuturing niyang kaibigan, at tinuturing niya ng pamilya, ay siya'y iniwan. Kaya ang pag-iwan ng alagad, ang pag-iwan ng kaibigan at pamilya, parang pag-iwan ng Diyos sa atin. Kaya nga ang pinakamasakit na pagtangis ng Panginoon ay ito. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mahirap yung mga taong pinagkakatiwalaan nyo, yung taong minahal nyo, taong pamilya nyo, sa oras ng kalibitan, pait, sakit na dinaranasan nyo, kahit kamatayan, iniwang kayo, yun ang pinakamasakit sa lahat, higit sa kamatayan. Kaya nga, ito rin parati kong sinasabi, may bago akong kanta na, may kanta na ako sa inyo kanina, were you there? Ngayon, may kanta na naman. Ang pinakamasakit na nangyari sa kantang Leron de Renusinta ay hindi nahulog at nabalik ang sanga, kundi umanap ng iba. Yun. Masakit yun. Huwag nyo nasabi nahulog na balik ang sanga. Pwede kang pumunta sa ospital. Pero pag gumaling na yun, may sakit pa rin. Kasi bakit? Humanap ng iba. Ganun ang nangyari kay Kristo. Nasaan ang aking mga alagad? Hindi ko na papatagalin ang aking homilya. Ayokong gusto ko rin matapos na tayo. One thing more. This Sunday, Palm Sunday,
and Passion Sunday is a combination. Must be the title, the Palm Sunday of the Passion of our Lord Jesus, kasi dalawang celebration. Ang challenge is maging tapat at laging nariyan sa tabi ng Panginoon. Another kanta, Stand By Me. Stand by me. I need your presence. Just stand by me. Minsan, ito yung nabahagi ko rin last time. Sabi ko, minsan hindi na tayo kapag may mga taong nahihirapan, may taong pinagdadaanan sa buhay, may sakit sa kanilang nararanasan sa pang-araw-araw. Minsan hindi na tayo magsalita, mga kapatid. Kapag nagsasalita tayo, baka kasabi tayo ng hindi maganda at damdamin. Kaya nga ang sabi ko, di ba? Kapag ang tao nagdaramdam, mas maiging nandyan ka. Si Maria hindi naman nagsasalita. Nandyan lang sa tabi ni Jesus. Yung sinasabing stand by me. Hindi kailangan ng bunganga. Kailangan lang ng iyong presensya, ng iyong tenga, ng iyong mga kamay, sa pagtapik sa likod, mga braso na pwedeng yumakap. Hindi na kailangan bumaka. Sabi ko nga, di ba? More talk, more mistake. Less talk, no talk. Baka matandaan nyo lahat ng mga kanta ko. Another song. You say it best when you say nothing at all. Stand by me. Hindi na kailangan natin. Ang kailangan ng Panginoon, yung pagsama natin, presensya natin. Dahil ang Panginoon, sa mga sandaling siya'y nahihirapan, kung nakikita na tayo kaisa tayo, may karapan na tayo lumigaya sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. Sumasampalataya sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak sa Samaria Virgen, pinagpakasakan ni Pontius Pilato, pinako sa krus ng matay ni Pilip, nananaw sa panawalan ng mga Ama, nang may gatong araw o buhay ng muli. Umakyat sa langit, at nalulong sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula kami rito at hukom sa nabubuhay ng matay na lahat. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, at sa kasamahan ng banalan, at sa katawaran ng mga kasalanan, at sa pagbuhay ng muli ng mga patay tao, at sa buhay ng katangahan. Amen. Niloob ng Diyos Ama na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama at ating itutugon sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo. Dinggin mo kami. Sa pamamagitan din ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pagunita namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus, na taos-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Taligdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang
mag-alay kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamagitan ng pagkakasakit ni Kristo, inigin mo kami. Maging matatag na huwag kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay, upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamagitan ng pagkakasakit ni Kristo, inigin mo kami. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak habang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagpapakasakit sa Kalbaryo. Maging marapat nawa kaming makibahagi sa kaluwalhatian ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak na sumasaamin, nawa ang iyong pagpapaunlak na di makamit ang tanang aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinapakinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang suungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa kamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Cardinal Stephen na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilin ng mga nakakagaling na turo at utos ng ating Panginoong Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya ng lakas loob. Lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace.
kapatid, narito si Kristo ang ating kaligtasan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na pagiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama namin mapagmahal, ngayon kami pinagsasalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalinggong may pag-asa sa aming sinasampalatayan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kaming makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Father's announcement. The Holy Week liturgy schedule is as follows, which is also shown in the notice board. The Lord's Supper will be held on March 28, Thursday, at 9 p.m. On Good Friday, March 29, there will be Way of the Cross at 10 a.m. in the car park and 6 p.m. at the church. The Passion of the Lord will be held at 3 p.m. at the church and car park. The Easter Vigil will be held on March 30, Saturday at 7 p.m. and 9 p.m. On Easter Sunday, March 31, in addition to normal Sunday Masses, there will be an English Mass at 10:30 a.m. at the car park and a Tagalog Mass at 1:30 p.m. at the car park. As there are the English and Chinese liturgy of the Passion of the Lord at the outdoor and covered car park on Good Friday, parking is not available from 1 p.m. to 5 p.m. on that day. On Easter Sunday, there is limited parking during 9:30 a.m. to 11:30 a.m. and 12:30 p.m. to 2:30 p.m. because 2 masses will be held at the car park. May 1 is the feast day of Saint Joseph the Worker. We are praying the novena at 12:30 p.m. on Sundays. All are welcome. Please rise. Before the final blessing, as I usually do, I promote our SPD page in Facebook. For those people who are asking me what is the page, because last time I wrote it something blurred, now I made an effort to make it clearly seen. This is our FB or Facebook page. Dito ko nilalagay yung reels, daily readings, sayings ng saints namin. SPD is Suchitas Birthday Divining, Society of the Divine Word. HK kasi Hong Kong tayo, SBD yung congregation namin, Arnoldus kasi yung founder namin is Saint Arnold. Then family, we are family. That is simple. Very simple but complicated. Kindly remember, because yung mga homily ko, compact ko for 1 minute. Sinasama ko. Doon nagiging makata ako. Some of you already followed our page. But this is good because I have my reflection, pinagnilayan ko, at my daily readings, at daily saints message. Good for you, lalo kapag kayo ay nagtatrabaho, may panahon para magnilay. Maraming topic. Okay, introduce ko yung mga topic, pananampalataya. Then, panghuhusga, don't be just to others. Then, we have to persevere in our struggle, in our process. Utang, yun ang pinakamaraming nanonood. Ang utang ay hiram na sa dapit, bandang huli ay kailangan isauli. Sabi nila, aw, ang sakit, Father. Meron din topic na tukso. Ngayong linggo, palaspas. Kung titingnan nyo rito, nandoon yung topic ko, palaspas. Then, may nagtanong sa akin, may nag-message sa akin, personal message, kung ano rin yung topic. Nagsabi niya sa akin, Father, can you make a topic? Ano yung kung ano yung topic na gusto nyo at pagnilayan ko? Kabit naman, kabit. I'm not joking. May message niya ako. Sabi ko, pagnilayan ko ng maigi kasi wala akong kabit. Bawal ang sabit.
mawalid kami. Anyway, thank you for your support. Ginawa namin ito, lalo ako pag naninilay, nilalagay ko ang sarili sa mga paa niyo. Dahil ako rin, bahagi ko. Dito rin ako nag-aral sa Hong Kong. At dito rin ako lumago bilang paring. Sumain niyo ang Panginoon. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Pumayo kayo at ihanda ang pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ano yung mga plangga, humana. Laing oras ang giatinan, alas 4. 4 to 5:30. Mauni. Basta Tagalog, puno kaadyo. Have a blessed Sunday, Palm Sunday sa tanan mga plangga. Have a blessed Sunday. Diagyapon ko sa St. Joseph Church. Kaasa mo kumaagi. Mauli na ko na nang i-off kay 1 hour na kapin. Sorry. Wa ko kaatin sa ikatulong Tagalog na ni sa hapon. Ag Pilmero 1 o'clock to 2:30. Diya sunod 2:30 to 3:30. Diya kani naman naay gap. So maaro to guys. Have a blessed Sunday sa tanan. Peace be with you. Love you. Bye-bye. Bye-bye. Mauni choir karong adlaw. Ano sila? Okay, bye-bye. Thank you for watching guys. Ayan o.